Okay, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, Kanina po ay na-interview si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. dyan po sa Cebu. Kanina po kasi ay nagkaroon ng inauguration dyan po sa Mactan, Cebu International Airport, alternate runway sa Lapu-Lapu City. At siya po ay natanong mga kababayan tungkol dito. Ayan, tungkol po dito. Kasi nung January 27, 2025, mga kababayan, ito pong si Vic Rodriguez at ito si Congressman Isidro Ungab ay nag-file po ng petition before the Supreme Court seeking to nullify and declare the 2025 national budget as illegal, criminal, and unconstitutional. Okay. So hindi na natin pag-uusapan yung detalye ng anong reklamo. Unang-una, hindi naman tayo abogado at masyadong masalimuot yan. Ito lang ang tanong natin. Ito na lang pag-usapan natin. Ito bang ginawa ni Vic Rodriguez at ni Isidro Ungab? Ito ba, mga kababayan, ay totoong concern ba to? Talagang itong ginawa nila ay para sa bayan? O kaya naman ay ito ay kanilang political stunt? Dahil sa politika. Kasi alam nyo mga kababayan, pasensya na kayo sa mga DD shit kayo Wala akong bilib dito kay Atty. Vic Rodriguez Wala akong kabilib-bilib dito. Kahit kapag nagsasalita ito sa maisog, wala akong kabilib-bilib. Kasi una pa lang, sa simula pa lang, alam ko na, lahat ng ginagawa nito ay para sa sariling kapakanan. Para sa kanyang political agenda. Noong mga nagsasalita sila dyan sa maisog, hindi pa sila nagde-declare ng kanilang candidacy. Sinabi ko na ito ay may mga sariling interes. Kaya nagngangawa yan sa mga maisog nila kasi may sariling interes. At nagkatotoo nga ang aking sinasabi dahil sila nga po ay nag-file ng kanilang certificate of candidacy para po tumakbong senator. So yung mga alam niyo, yung mga nandyan sa maisog, yung mga sigaw ng sigaw. Alam niyo, ginamit lang kayo Ginamit lang kayo ni Vic Rodriguez at ng ilang mga nandyan para sa sarili nilang interes. Kunwari talagang para sa bayan, kunwari para sa Pilipino, nagdedemand kami ng transparency, nagdedemand kami ng accountability, yung sinasabi nila Pero mga kababayan, ngayon kitang-kita nyo na kayo'y ginamit lamang at itong mga to nagsasalita hindi para sa inyo. Nagsasalita itong mga to, nagsisigaw dyan sa inyong mga rally dyan sa maisog dahil meron silang sariling interes. Ayan na nga. Tumakbo na. Sabi ko sa inyo. Sariling interes yan. Eto ngayon mga kababayan, ano to? Para sa bayan ba to? Itong pag-file nila ng petition sa Supreme Court para inalify yung national budget? Para sa bayan ba yan? O para sa sariling kapakanan? Ano ang tingin ni Presidente Marcos yan? Pakinggan natin si Presidente Marcos. Ano yung basa niya diyan sa pagkaka-file sa Supreme Court na inalify? At ano sabi dito? Ituring na illegal, criminal at unconstitutional. Etong 2025 national budget. Ano basa ni Presidente? Ito, pakinggan natin. Sir, on budget lang po, sir. Yes. May we have your reaction dun sa final lang po na challenge before the Supreme Court ni former ES Vic Rodriguez. What do you think of this, sir? Unconstitutional daw yung GAA. Well, that I've read some of the filing, the complaint. Well, the Soljan, of course, will be the ones who will argue for the government. And he tells me, Soljan Maynard tells me that we are on a solid footing in terms of constitutionality. I don't know why they bothered to file that because napakahirap ng kanilang assertion. It clearly doesn't. Well, anyway, it's not for me to make the argument. We'll let the Soljan make the argument before the Supreme Court, and we're very confident that our case is strong. Pero just in case lang, sir, na pumabor, not in favor of the admin, yung decision ng Supreme Court, meron po ba tayong contingency? No, we shut down everything. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Sir, do you have plans, sir, to meet the... Okay.
Ayan mga kababayan, ang basa dito ni Presidente Bongbong Marcos ay destabilization. Destabilization. Ayun pa naman sa simula pa lang ng panawagan nila yan sa Maisog, gusto na nilang i-destabilize ang gobyerno. Eto si Vic Rodriguez, gusto niyang i-destabilize ang gobyerno. Pati si Ungab. Actually, hindi nga destabilization lang eh. Talagang inciting to sedition na eh. Sino ba yung mga nagsasalita dyan sa sa Maisog? Diba? Inciting to sedition. Nananawagan sila na pabagsakin ng gobyerno. Nananawagan sila na tanggalin sa pagka-presidente si Pangulong Marcos. Nananawagan sila dito sa AFP. Nananawagan sila sa PNP na talikuran ang kanilang sinumpaang tungkulin at talikuran ang presidente, talikuran ang gobyerno. Umpisa pa lang, ganun na sila eh. So ano sa tingin niyo mga kababayan? Ito ba ay real concern ni Vic Rodriguez? O ito ay political stunt, mga kababayan? O kasi ayon kay Presidente Marcos, ito ay politika. Ito ay destabilization sa gobyerno. Kasi mga kababayan ito tingnan ninyo sa mga bilib na bilib kay Vic Rodriguez at dito kay Ungas. Ungab, sorry, kala ko Ungas. Kala ko Ungas eh. Alam niyo mga kababayan, etong ginagawa nila, itong pag-file nilang petition sa Supreme Court, alam niyo ba sino ba ang apektado dito? Kung sakali man, although sabi ng Pangulo malakas ang laban nila. At talagang kayang patunayan ng Soldier na ito ay constitutional, itong national budget. Pero alam niyo ba mga kababayan, kung sakali lang na hindi pumabor sa gobyerno ang desisyon ng Korte Suprema, alam niyo ba kung sino apektado? Sila ba ang apektado? Si Presidente Marcos ba apektado? Yung mga mayayaman niya sa gobyerno ba apektado? Mga congressman ba apektado? Si Vic Rodriguez ba ang apektado? Si Unga ba apektado? Mga Duterte ba apektado? Hindi po. Tayo po ang apektado. Tayo po ang mahihirapan. Ito nga ginagawa ni Vic Rodriguez at ni Ungas na i-challenge itong 2025 national budget. Ito po ay serious concern. Sabi nga dito mga kababayan, kung titingnan mo parang legal challenge. No, this may appear to be a legal challenge dito sa budget para ma-ensure daw yung transparency, accountability sa budget process ay nagsabi nila Rodriguez. Pero ang totoo niyan, ito po ay politika. Gusto kasi nilang gusto nilang guluhin ang gobyerno, gusto nilang i-destabilize ang gobyerno. Ito pa nga nakasulat dito. Ano ba yung mga pwede mangyari kung sakali man? Ano ba yung pinupush nila? Inire-enact nila yung budget para ma-restore ito mga kababayan, yung 1.8 billion na funding ni Vice President Sara Duterte, itong Office of the Vice President. At ito pa mga kababayan, ito ang pinaka matindi. Ito yung pinakamatindi. Kapag nangyari na hindi pumabor sa gobyerno, madjo-jeopardize po ang mga critical government programs at services. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, the government will shut down. Ano mangyayari kapag nag-shutdown ang gobyerno? Sino apektado? Tayo. Tayo pong mga ordinaryong Pilipino. Hindi naman maapektuhan yung mayayaman na yan eh. Baka nga pag hindi na gumana ang gobyerno, dahil wala pa pong budget, baka ang daming pera ng mga yan, baka magpunta lang sa ibang bansa yan, magbakasyon muna ron habang nagkakagulo dito sa Pilipinas Ganon din si Presidente Marcos. Although talagang pinaglalaban nila at naniniwala si Presidente na hindi magtatagumpay itong si Rodriguez saka itong si Ungas. Pero kung sakali lang, etong mga nagmamagaling na mga DDS, lalo na kayo, makinig po kayo mga DDS dyan na isang kahig, isang tuka.
tayo pong mga mahihirap na Pilipino, kasi marami pong mga DDS dyan nagtatrabaho din. Diba? Okay sana kung kung marami kayong mga pera, mayayaman kayo, hindi kayo maapektuhan masyado kapag nag-shutdown, pero hindi Lahat po apektado. Pag nag-shutdown ng gobyerno, lahat po ng government services, healthcare. Eto mga kababayan, ano mangyayari? A re-enacted budget would delay, madidelay crucial programs, infrastructure projects, essential public services that millions of Filipinos rely on. Ano ba yung mga ano na yan? Public services, education, healthcare, disaster relief at marami pang iba. Bakit madidelay? Wala sila sweldo. Healthcare. Saan bibili ng pambili ng mga gamot, pantulong sa mga pasyente? Wala naman tayong pambayad sa sa mga private hospitals. So sinasabi ko sa inyo mga kababayan, tayo po ang apektado dito. Itong si Vic Rodriguez, wag kayo masyadong believe dyan kasi yung ginagawa nila, yung pag-file nila ng petition before the Supreme Court, ito po ay politika. Ito po ay destabilization. Gusto nilang pabagsakin ng gobyerno. Gusto nilang ihinto ang pagtatrabaho ng gobyerno. Kaya nag-file yan si Vic Rodriguez. Kaya ito mga kababayan, sinasabi ko po sa inyo, lalong-lalo na po sa mga DDS na sigaw ng sigaw, palakpak ng palakpak at bilib na bilib dito sa ginawa nila Vic Rodriguez. Baka po pagdating ng panahon na mangyari yung hindi inaasahan, baka kayo ang unang-unang iiyak. Maapektuhan po tayo kapag po nag-shutdown ang gobyerno. Hindi naman po sila apektado. Tayo po ang apektado. Kaya gising-gising kayo mga kababayan, gising-gising. Akala ninyo, itong mga to, gumagalaw to, para sa inyo, para sa bayan. Hindi. Kung mahal mo ang bayan mo, hindi mo gagawin yan, mag-file ka. Kasi pwedeng pwedeng mag-shutdown ng gobyerno. Kapag nag-shutdown, apektado ang mga Pilipino, hihinto lahat ng serbisyo ng gobyerno. Gagawin ni Vic Rodriguez yan. Okay lang sa kanya mangyari yon. Basta importante sa kanya, yung political agenda niya ay mangyari. Yung sariling interest niya sa kaniungas. Hindi niya na iniisip kung ano mangyayari sa mga maapektuhan. Tayo po ang apektado dyan. Hindi po siya. Makikinabang siya. Kasi masisiraan niya ang gobyerno. Pahihintuin niya ang pagtakbo ng gobyerno. Madidelay lahat ng serbisyo. Kawawa po tayo, mga kababayan. Paano na lang yung umaasa sa sa mga public hospitals? Tapos bilib na bilib kayo dito kay Rodriguez. Baka magsisi kayo. Baka nga pagdating ng araw, sisihin nyo si Vic Rodriguez, bakit file kayo ng ganyan? Hindi naman pala kayo apektado, baka pagkatapos yan, umalis na ng bansa yan. Iwan niya yung mga Pilipino rito. May mga sariling interest yan, mga kababayan. Kaya, real concern, ngek-ngek mo. Kalokohan mo. Ginawa nila yan para sa sariling interes. Para sa kanilang political agenda, political ambition, mga kababayan. Ambisyoso tong mga to. Kahit na mahirapan ng mga Pilipino, sige lang. Wala silang pakialam sa taong bayan, sa totoo lang. Sana mga kababayan, maintindihan ninyo, etong mga to. Hindi na natin iisa-isahin pa yan, yung mga nandyan. Ang bottom line, kapag eto ay pumabor kay Rodriguez o kay Ungas, tayo pong mahihirapan, hindi po sila. Kahit si Presidente Marcos, hindi sila mahihirapan, daming pera yan Tayo po na umaasa sa mga serbisyo ng gobyerno, tayo po mahihirapan. Kaya gising-gising po, mga kababayan.